O eto pa, isang fake news ng mga DDSO, pag-usapan na din po natin. No? Isang fake news na sinasabi ng mga DDS, yun daw pong followers na nawala kay Vice Ganda ay 1,000,000 na daw ho, mga kababayan. Pagkat nung nakita ho natin, mga boss chief amo sir, 20 million followers na, no, si Vice Ganda. Ito po ay may kaugnayan, mga boss chief amo sir, doon po mismo, no, doon sa joke niyang jet ski holiday na karamihan po ng mamamayang Pilipino natuwa eh. Hindi naman po tinrato na bad joke yung joke ni Vice Ganda eh. Unang-una ho, yung ano na yan, yung joke na yan, mga bossing, kay Duterte naman ho nagsimula yan. Naalala niyo po, nung pinasakay tayo ng dating Pangulong Duterte diyan sa joke niyang yan nung panahon ng eleksyon 2016, ang sabi niya is magje-jet ski siya papunta ng West Philippine Sea. Inulit lang naman ni Vice Ganda. Oh, 'di ba? Magje-jet ski from Manila to West Philippine Sea. Si Duterte din ang masabi nun eh. Si Duterte din ang nagpasakay sa atin nun eh. At yun ang ginamit nga na pambudol sa mamamayang Pilipino para ikapanalo ho yung 2016 election. Oh, ano naging masama doon? Ngayon, pine-fake news nila. Pinagmumukha nila, 1,000,000 daw po ang nalagas doon po sa followers ni Vice Ganda. Mga bossing, i-explain ko ha, ng mabilisan po kung paano nangyari. Mark, bakit from 20 million, naging 19 million na lang? So, ganito ho yan, mga kababayan. No? Pag yung iyong account, umabot yung ng 20 million, syempre, ipapakita na yan ni Facebook, YouTube, at kung anumang platform. Ipapakita niya na. Kasi na-reach mo na yung 20 million eh. Pero hanggat hindi mo pa nare-reach ang 20 million, although nasa 19,800,000 followers ka na. Yung 800,000 hindi niya na ipapakita. 19 million lang. Yung mismong pinaka-solid lang, no? So ngayon no, ganyan mga kababayan, pag nawala sa 2 million o pag nawala sa 20 million ulit yung numero mo at nabawasan, let's say 1,000, 2,000 ang nabawas. Automatic ho yan, ibabalik ng 19 million ho, mga bossing. Automatic ibabalik po ng 19 million ni YouTube. Kahit na ang bilang mo naman talaga ay 19,998,000. No, yung 998 hindi mo niya na ipapakita. Ganun ho, mga bossing. Akala nung mga DDS natungaw, 1,000,000 ang nabawas kay Vice Ganda. Ang totoo pala, mga bossing, eto lang sabi ko nga sa inyo, di ba? Mabawasan lang yung 20 million ng 2,000 o 3,000 o 5,000. Babalik na yan sa 19 million. Ilan lang daw po ang nabawas? Sabi dito, 1 million ang nag-unfollow, fake news. Kasi 16,000 lang pala. 16,000 lang pala yung bilang na nag-unfollow kay Vice Ganda. Kagaya ho ng pagpapaliwanag ko sa inyo, mga bossing, mabawasan lang ng 2,000, 3,000 yung 20 million, babalik po ng 19 million yan. At meron pa akong nakita, mga DDS, ang sinasabi, nako, expect na 1 million per day ang mababawas daw ho doon sa followers ni Vice Ganda. Bakit nasa 19 million pa din? At eto pa ho, mga bossing, ang binabanatan ho nila ngayon, McDonald's, damay-damay daw, no? yung McDonald's daw ho kasi, ang endorser si Vice Ganda ho, mga kababayan. Ang endorser daw ho si Vice Ganda. Kaya, ang ginagawa nila, cancel culture ho. Kesyo, ika-cancel daw po nila yung McDonald's. Merong mga nagpapakita, mga DDS na nasa nasa Jollibee sila. Sabi pa pagka McDonald's, dadaanan lang namin yan. Pero doon kami pupunta sa Jollibee dahil daw po kay Vice Ganda. Naknanto ko 20 pesos na bigas, araw-araw nyong iniiyak eh. Tapos ipapamukha niyo sa amin, araw-araw kayo nagmamakdo?
Yung 20 pesos na bigas, di ba, naglulumuhod kayo dyan, paulit-ulit, na hinahagilap nyo sa Pangulo. Pinagpipilitan nyo pa parehas yung ibig sabihin ng pangako at pangarap. Tapos pagmumukain nyo kami, araw-araw kayo naka-McDonald's. Kaka-cancel kayo, every 3 months lang yata kayo nagma-McDonald's. Di ba? Ito mga DDS na to, ang lakas magpiling ho, mga kabayan. Ang lakas magpiling ho, mga bossing, no? 1 million na nag-unfollow, fake news. 16,000 plus lang pala, mga wala pang pambili ng McDo yan. Mga wala pang pambili ng McDonald's. Hindi rin kinonsente ni pambansang supot. Aba, may bago palang pangalan si Baste. Pambansang supot. Hindi rin kinonsente ni pambansang supot ang panawagan nilang persona non grata para kay Vice. Ibang klase Inulit lang ho yung joke ng dating Pangulong Duterte na mag-jet ski from Manila to West Philippine Sea. Meron na kayong nalalaman na persona non grata. Ang tanong ko sa inyo, mga DDS, lalo na diyan sa konsehal na nagsusulong na ipersona non grata si Vice Ganda. Ang tanong ko, apektado kaya si Vice Ganda dyan? Baka hindi. Wag na kayong mag-aksaya ng panahon. Di ba? Baka naman wala lang pakialam sa inyo si Vice Ganda. Wag nyo nang sayangin ng oras at panahon nyo. Tanungin nyo muna kung gusto niya ba talagang pumunta ng Davao. Baka hindi naman. Mag-aaksaya pa kayo ng panahon. Sabi ni Joel Q. Chupapi Muñaño, a.k.a. Pambansang Supot. Sabi ni Jcas, mas maalwan ng kumain sa McDo. Walang bobo nakapila. Hindi pinagmamalaki nila. Talagang ngayon, nagpo-push sila, Kesyo daw po, cancel muna sa kanila yung McDonald's hanggat daw ho nandoon si Vice Ganda. Nantok minsan, yung kayo nga 3 buwan bago ko kayo makitang mag-McDonald's tapos sasabihin nyo cancel. Walang epekto yon. Di ba? Walang epekto yung ganung cancel. Dapat sabay-sabay kayo. Siguro sasabihin ng mga DDS, cancel ang McDonald's! Hindi kami bibili dyan. Sasabihin ng McDonald's, kailan ba kayo bibili dito? Kailan ba namin kayo naging customer? 3 months ago? Tuloy, hindi rin kinonsinte ni pambansang supot ang panawagan nilang persona non grata para kay Vice Ganda. Mukhang inaalat kayo mga DDS. Konti na lang ang naniniwala sa inyo. Paano ba naman yung mga leader nila? Puro ho kasinungalingan. Diba? Nagsimula po sa pagtatayo ng entablado, tapos sinundan po ng pagsigaw ng mayroon tayong bangag na presidente, wala naman pong katotohanan at wala naman pong maipakitang ebidensya. Ayun, tinatabangan ho ang taong bayan sa kanila. Sino ba naman ang maniniwala sa mga sinungaling na walang ebidensya? Sabi ni Milo Mil, once a month lang ako nag-McDo or any fast food. Minsan wala kasi. Mas gusto ko yung lutong bahay. Yan, di ba? Buti pa tong si Milo Mil si Milo Mil. Di ba? Aminado na once a month. Pero yung mga DDS, kung ipamukha nila, kung magsabi na cancel daw po, kala mo, linggo-linggo o 2 beses sa isang linggo makapag-McDo? Pag kinakancel ka nila, alam mo na may ginagawa kang tama. Tsaka hindi na ho effective yung cancel na ho na yan, mga kababayan. Sinubukan po ng mga kakamping dati yung cancel culture, lalo na kay Tunying. Malakas po yung unit team. That time, ang ginawa po ng unit team, mas nakakarami po. Sige, kinakancel nyo si Katunying. Suportahan namin. Pumunta kami doon sa kanyang restaurant at kami ay umorder. At doon kami kumain. Mas lumakas pa. Diba? Ito hong mga DDS, kung hindi ba naman ho 80-80 ang ulo,
alam na nilang hindi naging effective. Oh, yung mga cancel culture na ganyan, aba, kung ano pa po yung mga hindi effective, yun pa po ang ginagawa nila, mga kababayan. Palibhasa ho kasi mga asar talo. 'Di ba Wesley Mateo? Boss Mark Ramos, paki-shoutout ng solid Jetski Hague. Jetski daw sa Hague. Jetski holiday. Kasi sa US, gumagana ang cancel culture doon. Pero sa Pilipinas, oh, siguro cancel nyo yung fishbowlan. Di ba? Uy, cancel natin yan. Yung fishbowlan na yan. Bakit? Supporter ni Bongbong Marcos yan. Doon baka pwede pang gumana. Di ba? Kasi makikita, hindi, oy, wag nyo kung ano yan, ha? Pero favorite ko po yan, yung mga fishball, mga kikiam, tsaka ho dyan sa Tondo, Maynila. Meron ho kaming kinakain dyan, mga bossing. No? Meron ho kaming kinakain dyan na kung tawagin namin, lumpiang basura. Oh, naku po, pag sinabi mo sa akin, Mark Ramos, i-cancel mo yung lumpiang basura kapag ikaw ay bumisita sa Pilipinas o sa Tondo. Aba, bahala ka. Paborito ko ho yun, mga bossing. Ang sabi-sabi, yung mga yung lumpiang basura daw ho na yun, mga kababayan, is yun daw po, yung mga gulay na kalahati, bulok, tapos itatapon ng mga nagtitinda doon sa Divisoria. No? Tapos, syempre, hahatiin mo. Kunyari, repolyo. Hahatiin mo yung repolyo, tatanggalin mo yung bulok. Tapos yung maayos lang ang kukuhanin mo, di ba? Favorite ko yan. Sabi ni Asyong Salompas, watching from Batang, Tondo. Oh, di ba? Taga-Coral ho tayo eh. Coral, Tondo, Maynila. Naku, napakasarap po niyang lumpiang basura na yan. Pag sinabi mo sa akin, Mark Ramos, huwag kang kumain yan. At yan ay ika-cancel natin kasi DDS yung nagtitinda. Hindi ko ka-cancel yun. Baka umorder pa ako ng halagang 200 piso. Baka maliit na yun ngayon, Halagang 200 piso. Na-miss ko ho yan, mga kababayan. Pag sabi ni Asyong sa Lompas, pagpag idol, Boss Mark, naku, hindi na tayo umabot doon sa pagpag. No? Wala na yata kami sa Tondo nung nauso yung pagpag na yun eh. Anyway, mga bossing, yan. Tumigil na kayo sa kaka-cancel ninyo, tumigil na kayo doon sa kaka-fake news ninyo, na wala nang naniniwalang tao, sasabihin nyo, 1,000,000. Yung malalagas, per month, mananakot pa kayo. No, para kayong mga, wala namang katotohanan.